nakapag-minister siya sa almost 20,000 na tao. Narinig siya ng tao. Nasa outdoor fellowship siya. Hello. Kaya makikita natin kung gaano ang supernatural na Diyos natin pinaglilingkuran. Yun po ang topic natin ngayon, supernatural. Supernatural. Alam mo kung yung supernatural? O, nabanggit na natin yan ng mga nakaraan. Yun pong parang hindi natural, di ba? Parang, sabi nila, hindi pang karaniwan, kakaiba. May kwento lang ako. Ito kwento lang to, hindi, kumbaga sa fiction. Mayroon po kasi may tao, isang lalaki, na kinatatakutan siya sa isang lugar. Kasi, nung panahon ng giyera, sinong buhay na dito nung kapanahon na ng giyera? Hindi, wala pa ako nun. Siguro yung mga lodot na natin. Kasali kasi siya sa mga guerrilla tao na yun. At yun ay, isa lang siya na nakabalik na buhay nung pagkataas ng mission nila. At doon, simula noon, hinangaan siya ng mga tao. Sabi nila, siguro may anting-anting yan. Siguro mayroon siyang supernatural. Siguro may anting-anting. Kaya naging bulong-bulungan siya sa kanilang nayon. Tapos yung apo naman niya, kinukulit siya ng kanyang apo na ibigay sa kanya yung anting-anting. Yun ang paniniwala kasi nila ibigay yung kanyang supernatural na. Siguro sa kapipilit ng apo, may binigay yung lalaki doon sa apo. Kwintas. Nilagi niyang kinukwintas. Ngayon, yung apo niya na yun, naging mayabang. Sabi niya, hindi tinataplan ng bala yung lolo ko. Sabi niya, ako rin hindi ako tataplan ng bala. Kasi yun ang balita dun kasi siya lang nakaligtas. Kinatatakutan ngayon yun, yung apo niya na yun. Naging mayabang yung apo Laging naghahamon. Laging naghahamon ng away. Kaya kinatatakutan siya. Biglang may dayo na walang alam sa kwento na yun na may anting-anting siya, may dayo. Kinalaban niya. Yun, bigla siyang binaril. Patay. Tapos, titignan nila yung kwentas sa anting-anting. Alam niyo ba kung ano nakalagay ito? Nakalagay ito, TNT. Takbo ng takbo. Tsaka tago ng tago. Yung pala ang anting-anting ng kanyang lolo, kaya hindi namatay sa gera. Kasi tago ng tago, takbo ng takbo. Yun ang supernatural. Inakala niya supernatural. Pero hindi pala. Gawa-gawa. Iba po yung pag-uusapan natin ngayon, supernatural na. Galing sa Panginoon. Hello. Kasi ewan ko lang dito sa lugar na to kung naniniwala talaga sila sa anting-anting na yun. Pero sa bagay sa Bible, nakalagay din naman yun. Pero yun ay gawa ng Diablo. Alam niyo po yung supernatural, lumalabas lang yung supernatural na power ng God kung may problema. Kaya, sinong gusto ng supernatural? Kailangan magproblema muna tayo bago tayo magkaroon ng supernatural. Maski tignan natin sa mga tauhan sa Bible, kaya sila binigyan ni Lord ng supernatural, kaya nagkaroon ng himala sa mga kanilang buhay dahil sila ay may mga problema. Kaya pag walang problema, hindi magkakaroon ng supernatural. Ang supernatural, ibig sabihin, kayang gawin ang lahat. Sabi doon sa Genesis chapter 17 verse 1, ito po yung verse natin, Wala tayong Bible pala. Sino pong may Bible sa atin?
Sabi doon sa, nakalagay po sa chapter 17 verse 1b, nakalagay doon, I am the Almighty God. Kilala ba ninyo ang ating Diyos? Sabi niya, Almighty. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Almighty? Almighty, ibig sabihin nagagawa niya lahat. Yun po. Yung mga nakaraang pinag-aaralan natin na yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa atin. Kung minsan nakagawa tayo ng supernatural pero hindi tayo gumagawa, kundi dumadaloy lang sa atin. Ngayon po, pag-aaralan naman natin, tinignan ko lang yung oras. Hanggang anong oras tayo? Ano ang kahalagahan ng supernatural power ng Diyos sa atin? Ano ang kahalagahan ng supernatural na power ng Diyos para sa atin? Unang-una, mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord God in heaven. Maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na inyong binigay sa amin para usapan ang inyong salita, O Lord God, para maipahayag ang inyong salita, O Lord, sa amin. O Lord, your will be done and not my will, O Lord God. Ang will lang ninyo ang dapat masunod sa oras na ito, O Lord, at hindi po ang aming will. O Lord, kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang magbigay ng revelasyon sa amin. Open the eyes of our heart in order that we may know the hope to which you have called us, O Lord. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Yan nga, no? Parang nawawala tayo. Subukan ko kayo si Jesus Christ na nagsalita sa 20,000 na walang mic. Hello. Ano ang kalagayan ng supernatural power ng Diyos sa atin? Ang kalagayan po ng supernatural na power ng Diyos ay ito ang nagpapatibay na tayo ay anak ng Diyos. Ito ay nagpapatibay na tayo ay anak ng Diyos. Sino po naniniwala tayo anak ng Diyos? Naniniwala po ba tayo na tayo anak ng Diyos? Naniniwala tayo? Amen. Napilitan lang kayo. Nakalagay po sa Bible yun na tayo ay anak ng Diyos. Nakalagay po sa 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Sino mabilis sa pagbukas ng Bible? 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Yun. Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ano sabi? At ako sa inyo'y magiging ama. At ako sa inyo'y magiging ama. At kayo ay magiging anak na lalaki at anak ng babae. Paano nangyari yun na tayo ay naging anak na babae at lalaki? Simula nung tinanggap natin si Jesus. Bibilisan ko na para hindi tayo mainip. Ano una? Ito ay pagpapatibay na tayo ay anak ng Diyos. Ito ay nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Yun ang kahalagaan ng supernatural na power sa atin. Nakalagay din sa John chapter 1 verse 12. Ano? John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito ba yung sinabi ko kanina? Yung pong tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po may nagsasabi kasi na siya ay anak ng Diyos. Kilala ba ninyo yun? Taga Mindanao na nagsasabi na siya raw ay appointed sa
Tayo rin po, anak tayo ng Diyos, nakalagay sa Bible yan. Kaya, yung sinasabi ng tao na yun, hindi po totoo. Kasi tayo lahat ay anak ng Diyos. Kaya nakalagay po sa Bible. Ang pinag-usapan po natin dito ay yung nasa Bible po. Lahat po na nakasulat sa Bible ay totoo. Number 2, para malabanan, umagapi ang kampo ng kasamaan. Nakalagay po niya sa Luke chapter 10 verse 19. Sabi doon, Luke 10:19. Alam po, may mga may verse dito na eh. 10:19 po. Yes. Dahil binigyan ko kayo ng pagpamahalaan na inyong hirakan ng mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng pangyarihan ng kaawit. At sa anong paraan hindi kayo maano. Yun, ang sabi doon? Sa English, I have given you the power to trample on snakes and scorpions. Di ba ang English nun? Di ako marunong mag-English kasi. Yan, binigyan ko kayo ng power. Yan po. Ang pinag-usapan mo natin ngayon ay power. Binigyan ko kayo ng power. Tapos, pakibasa sa sumunod na verse. Sa 20. Gayon may huwag ninyong ikadalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Kundi inyong ikadalak na nakasusulat ang mga pangalan sa langit. Yun. Kung magkaroon man tayo ng power, wag natin iyong ikagalak. Sabi niya, wag ipagmayabang. Kundi tayo ay magalak dahil ang ating, ano yung nakalagay dyan, sis? Ang ating, Ikadalak na nakasusulat ang ang ikagalak natin ay ang pangalan natin ay nasulat doon sa Book of Life, sabi doon. Bakit binigyan tayo ng power to trample on snakes and scorpions? Dahil ang mundong ito ay makasalanan. Tignan po natin sa 1 John chapter 5 verse 18 to 19. Kaya tayo binigyan ng power dahil 5:18 to 19. Doon po sa mga bago nating kasamaan, wala pag napapasyal po tayo sa church, mayroon po kasi monitor na pinapakita kung yung mga Bible verse. Hindi wala tayo ngayon dito kaya hindi natin gaano makuha yung mga Bible verses. Pero marami naman tayong magagaling pumindot na kasama para nakalagay po sa 1 John chapter 5 verse 18 to 19. Dahil ang mundong ito ay makasalanan. Sino pong pwedeng magbasa? 1 John chapter 5 verse 18. Yes. Nalalaman natin na ang sino ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yun. Kasi ang mundong ito, tapos yung 19 po. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. yun nga. Kaya tayo binigyan ng power dahil ang buong sanlibutan ay ano sabi doon? Nakahilig. Nakahilig. Ibig sabihin, ang sanlibutan ito ay sakop na ng demonyo. Sabi doon. Kaya napakalaga po yung power na yun na ating nararanasan mula sa ating Panginoon. Anong pangatlo? Anong kalagayan ng supernatural power ng Diyos sa atin? Pangatlo, para matupad ang itinadhana sa atin ng Diyos. Yun po. Binigyan tayo ng power ng Diyos para matupad yung mga bagay na itinadhana para sa atin. Alam niyo po, may mga bagay na itinadhana sa atin ng Diyos tulad ng someday baka kayo ay maging isang engineer, maging isang teacher, isang scientist, isang doktor, isang pastor, isang nakalagay po sa Ephesians chapter 4 11 to 12. Tingnan natin ano. Ephesians chapter may mga bagay po tayo. Ephesians chapter 4 verse 11 to 12.
May mga bagay po tayo hindi alam, pero ang Diyos pala ay may inilaan para sa atin. Yun po. Para matupad yung mga bagay na inilaan niya na yun. Yun ay mula sa power ng ating Panginoon. Sino pang pwede mo? Ephesians chapter 4 verse 11. At ipinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, ang mga iba'y pastor at mga guro. Yun po. May mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin na akala natin ngayon ay wala pa. Pero dahil sa power na ibinigay sa atin ng Diyos, yun, matutupad ang mga bagay na yun. Sabi doon, magiging pastor, apostol, evangelist, teachers, diba? Prophets. Hindi siya binanggit yung magiging doktor, magiging engineer, magiging... Wala bang nakalagay na at iba pa? At iba pa. May mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Alam niyo ba ang inilaan ng Diyos para sa atin? Yun ay para sa ating ikabubuti. Ano nakalagay sa Bible verse? I have the plans. Ano yun? Plan to prosper you and not to harm you. Yun ang nakalagay sa Bible. Kaya, para matupad yung mga bagay na yun. Jeremiah 29. Number 4. Anong kalagaan ng supernatural power ng Diyos para sa atin? Para matulungan natin ang mga may naghihirap at may mga karamdaman, ang may mga may sakit. Alam niyo kasi yung supernatural power na yun na pinag-aaralan natin na dumadali sa atin na nanggagaling sa Panginoon, nangyayari po ito na pag may pinatungan tayo ng kamay o pag may pinag-pray tayo, nawawala yung kanilang sakit. Dahil sa supernatural power na yun na nakalagay, pinadadaloy ng Diyos sa ating buhay. Kaya, napakahalaga po. Nakalagay po yan sa John chapter 14, verse 12 to 14. John 14, 12, 14. Diba? Mabasahin ka na rin, kaya eh. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kay sarili, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Yun, ano? Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko. Ano ang ginawa ni Jesus Christ? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Bumuhay ng mga patay. Nagmulat ng mga bulag. Yun po. At higit pa kaysa rito, sabi niya, ang magagawa natin sapagkat babalik ako sa Ama. Kaya, yung supernatural power na yun na ating pinag-aaralan ay napakahalaga po. At magagawa natin ang mga bagay na ginawa ni Jesus Christ dito sa lupa. Number 5. Para mapalaganap ang salita ng Diyos. Ano ang kahalagaan ng supernatural power ng Diyos sa atin? Para may palaganap ang salita ng Diyos. Ito yung tinatawag nilang Great Commission. Alam naman natin siguro yung Great Commission para may palaganap ang salita ng Diyos. Yung Great Commission, nakalagay po yan sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Sabi doon, Matthew 16, Matthew 28, 16 to 20.
Siya, babasahin ko na. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit pa ilan sa kanila nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po. Ang kapangyarihan ng Diyos ang magdadala sa atin para sa Great Commission na yun. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Basahin po natin sa Acts chapter 1 verse 8. Sino pong pwede magbasa? Acts chapter 1 verse 8. Sabi doon, I will give you power. Nandiyan na tayo. Magagawa. 1 verse 8. Balit tatanggap kayo ng kapangyarihan Yun. at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. Yun, tatanggap na tayo ng kapangyarihan. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagpapasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa langit, saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ganyan po yung ginagawa natin ngayon dahil tayo ay maging mga saksi ng ating Panginoon. 5 lang po yun, 5 lang po. Iniklihan ko na po para mabilis tayo. 5 lang po. Ano ang halaga ng supernatural power ng Diyos sa atin? Ito ay nagpapatibay na tayo ay anak ng Diyos para malabanan at magapi ang kampo ng kasamaan, para matupad ang itinadhana sa atin ng Diyos, divine destiny, para matulungan natin ang mga naghihirap at may mga karamdaman, para mapalaganap ang salita ng Diyos. Paano? Ito ngayon, may isa pa question eh. Paano mapapasa atin ang kapangyarihan? Supernatural. Nakalagay po sa uling verse na pinasa natin, ano? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Makakakamit natin yung supernatural power na yan through the Holy Spirit. Sabi doon, magkakaroon tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo through the Holy Spirit. By the Holy Spirit and with the Holy Spirit. Nakalagay po yan sa John chapter 15 verse 20 to 27. O John chapter 14 verse 26. Tatanggap tayo ng kapangyarihan. Paano? Maraming paano eh. May 12 minutes pa ako. Paano? Paano magmamanifestada ng Holy Spirit? Paano tayo makakatanggap ng kapangyarihan? Unang-una, through prayer. Alam niyo po, napakahalaga yung prayer. Sabi doon, dapat pray tayo ng pray. Hindi yung, wag natin intindi niyo yung anting-anting ng lolo na kwan, tago ng tago. Ang gawin po natin, pray ng pray. Alam niyo po, doon sa Acts chapter 4 verse 31 to 33, habang nag-pray sila, Acts chapter 4. Lagi may lumilitaw naman eh, matalastas dito eh. Kaya natatagalan ako eh. Oo. Lagi may patalastas eh.
Acts chapter 4, verse 31 to 33. Sabi doon, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral sa mga salita ng Diyos. Yun, no? Dahil nanalangin sila, kaya napuspos sila ng Espiritu Santo. Alam niyo po, napakahalaga po yung pananalangin. Bilang isang Kristiyano, dapat huwag natin kaliligtan yung panalangin. Kahit na ano po yung ginagawa natin, kahit na saan tayo pumunta, dapat manalangin muna tayo. Siguro, yung mga kasama natin na bago, pag halimbawa, sinakomornihan kayo kung halimbawa may kakain lang mananalangin pa. Napakalaga po yun, para bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po yung pananalangin ay nakukuha natin doon yung gabay. Sinamay nga doon sa binasa natin, napupuspos ng Espiritu Santo. At nung napuspos sila ng Espiritu Santo, kung tapang na nangaral. Yun po ang kahalagaan ng panalangin. Pag nanalangin po tayo at napuspos tayo ng Espiritu Santo, lumalakas po tayo. Yun po. Unang-una, through prayer. Pag nananalangin po tayo, dapat isik natin kung ano yung will ng Father, kung ano yung will ng ating Panginoon sa atin. Pangalawa, sumunod sa pinapagawa o iniuutos ng Holy Spirit. Kung minsan kasi pag nananalangin tayo, may mga nire-reveal po sa atin ang Holy Spirit. Lalo na pag meron kayong anong tawag nun? Yung panata. Anong tawag sa panata? Sa in Christian God. Hindi yung ang example, malalim kasi yung alam mo example eh. Yung tulad ni, alam niyo po tulad ni Samson, yung tinatawag nilang yung hindi niya pinaputol yung kanyang buhok at saka yung hindi minom ng alak. Isa po yun sa mga tinatawag na panata. Panata. Surprise panata. Hindi. Okay. Kung ano yung may sinumpaan kaya sa Diyos, nagkarapat ninyong gawin, yun ay dapat ninyong tuparin. At doon, kadalasan, nagre-reveal yung Panginoon. Halimbawa, nag-promise kayo ng Lord na mananalangin kayo ng ganitong oras. Dapat mananalangin kayo ng ganitong oras. Pag nag-promise kayo na huwag kakain, ibig sabihin fasting, magpa-fast kayo, dapat tutuparin niyo yun. At doon ay magre-reveal ang Panginoon sa atin. Yun ang pangalawa, sumunod sa pinapagawa o inuutos ng Diyos. Pangatlo, kailangan makita sa buhay. Kailangan makita sa buhay natin kasi pinag-uusapan natin dito yung Holy Spirit eh. Kailangan makita sa buhay natin yung kaloob ng Holy Spirit. Ano yung gift of the Holy Spirit? 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11. But the gift of the Holy Spirit is dahil ang pinag-uusapan natin ng Holy Spirit dito, dapat makita sa ating buhay yung Holy Spirit. Nakalagay doon, mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo
na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na Layo pa lang, hanggang verse 11 pa. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng makakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit isang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakaluban ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa iba naman ay kakayahang magpayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala sa ating kaloob, kung alin kaloob ng ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakuluban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika at ang iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at ng atman na mamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Yun po. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magpayag ng mensahe mula sa Diyos. Mapayag po. Magpagaling ng may sakit. Kaya, napakahalaga po yung Holy Spirit sa ating buhay. Number 4, kung paano mag-manifest ang Holy Spirit sa atin? Kailangan po sambahin natin ang Holy Spirit. Dapat mapuspos tayo ng Holy Spirit. Naranasan niyo na bang mapuspos ng Holy Spirit? Kadalasan yung mga nag-encounter retreat, kadalasan na napupuspos sila ng Holy Spirit. Pero hindi lamang po doon. Hindi lamang po yun ang paraan para mapuspos ng Holy Spirit. Para mapuspos tayo ng Holy Spirit, kailangan doon sambahin o praise. Kailangan i-praise natin ang Holy Spirit. I-worship natin siya. Ephesians 5 verse 17 to 20. Siguro last verse na to para magpipilis tayo. Huwag kayong maging hangal. Salip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Salip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo. Yung mga salmo, sabi doon, sa inyong pag-uusap, gumamit tayo ng mga salmo. Ano yung mga salmo na yun? Yung mga Word of God, yung mga Psalms of David, gano'n. Mga hymno, yun, yung mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po mapuspos ng Spirit? Dapat po tayong nagkwikwentuhan. Sabi ko, habang nag-uusap kayo, gumagamit kayo ng mga Word of God, Psalms. Mga umaawit tayo tulad ng ginagawa natin ng awiting espiritual at buong pusong umawit at magpuri sa Panginoon tulad ng ginagawa natin, tulad ng ginawa natin kanina. Yun po ang mga paraan para tayo ay puspos ng Holy Spirit.
Kaya, yun lamang po. Kasi may mga bago tayo mga kasama. Nabanggit ko kasi kanina dito na tayo ay mga anak ng Diyos. Ayan. At para mag-manifest sa atin yung supernatural na power ng God, para maranasan natin yung supernatural na power ng God, kailangan muna natin magkaroon ng problema. Sino bang gusto magkaroon ng problema? Wala. Ay, hindi niya mararanasan ang supernatural power ng God. Kahit po, sino ang magbigay kayo ng kilala ninyo sa Bible? Sino ang kilala ninyo sa Bible? Na binigyan ng iba ng Diyos? Si Job. Sino ba? Si Job kasi, tinest siya ng Diyos. At doon nakita sa kanya na katapatan niya sa Panginoon. Doon niya nakita yung supernatural na power ng God. Sino kilala niya na Joseph the Third? Paano niya na putang? Ang problema ni Joseph naman, kaya naranasan niya yung supernatural power ng God. Ang problema niya ay gusto niya makalaya kasi siya ay nasa kulungan. Kaya naranasan niya yung supernatural power ng God dahil ipinakita sa kanya ng Diyos kung paano mag-interpret ng dream. Sinabi doon sa ating pinag-usapan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, nakakaranas tayo ng supernatural na power ng God. Lahat ba tayo rito ay naniniwala anak tayo ng Diyos? Sinabi doon sa pinag-aralan natin kanina, na nung tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay tinuring na anak ng Diyos. Lahat ba dito ay tumanggap kay Jesus Christ? Lahat ba dito ay tumanggap na ba kay Jesus Christ? Doon sa pinag-aralan kasi natin kanina, na tayo ay anak ng Diyos, para maranasan natin yung supernatural, tayo ay maging anak ng Diyos muna. Para tayo maging anak ng Diyos, dapat tinanggap natin si Jesus Christ. Kaya po sa pinag-aralan natin kanina. Ay, sino po hindi pa nakatanggap kay Jesus Christ? Natanggap na ba natin lahat? Lahat po tayo dito, natanggap na po ba natin si Jesus Christ? Sa mga kasama natin na bago, natanggap na po natin si Jesus Christ. Hindi, tayo lang naman. Kunting tanong lang para ba? Natanggap na ba natin si Jesus Christ? Bilang ating Panginoon. Kasi, sinabi ko sa inyo kanina, kung gusto yung maranasan yung supernatural na power, sabi ko, oo. Nakalagay din sa pinag-aralan natin na dapat na maging anak tayo ng Diyos. At ang paraan para maging anak ng Diyos ay para tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap na po ba natin yung sa mga kasama natin na bago? Natanggap po natin si Jesus Christ. Natanggap na po natin. Kaya po, tinanggap na po natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon. First time na po makadalo sa mga ganun. Opo, first time na. Kayo po? Hindi naman. Sumasali-sali ako kung minsan. Pag nayaya, pag nahugot, sumasali. Hindi, kasi ganito po yun. Tulad ng pinag-aralan po natin kanina na para tayo maging anak ng Diyos, kailangan tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Gusto ba ninyo maging anak ng Diyos? Yun po mga bagong kasama natin. Gusto ninyo maging anak ng Diyos? Yung kasama, bago natin kasama, gusto ninyo maging anak ng Diyos? Tinanggap na natin si Jesus Christ? Hindi, yung totoo. Si Brad pala, natanggap na niya si Jesus Christ. Yung pong kasama natin. Napakadali lang po paano tanggapin si Jesus Christ. Alam niyo po, sinapis ko sa Bible,
Nakalagay sa John 3:16. Ano nakalagay sa John 3:16? For God so loved the world that He gives only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish. Yang marunong mo pa na. Hindi yung magaling sa memory verse. But have an eternal life. Gusto po ninyong tanggapin si Jesus Christ. Napakadali lang po. Sumunod lang po kayo sa akin. Pwede tayo tumayo. Lahat po tayo tumayo tayo. Tanggapin natin ang ating Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, sinasabi sa Bible po na para matanggap natin si Jesus Christ ay ipahayag natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At sabihin natin na tayo ay makasalanan. Aminin natin na tayo ay makasalanan. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord God in heaven. O Lord God, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na ipinaliwanag ninyo sa amin, O Lord, ang inyong supernatural power, O Lord God. At ipinaliwanag ninyo sa amin na kami ay inyong mga anak, O Lord God. O Lord God, nais po namin, O Lord, may mga kasamaan po kami dito na nais din maging anak ng Diyos, O Lord God. At nais namin sila makasama, O Lord, sa aming gawain, O Lord God. O Lord, para po doon sa mga bago, sumunod po kayo sa akin. Hallelujah. Yes, sumunod po kayo. O Lord Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. At naniniwala po ko sa inyo. At tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. O Lord Jesus, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Thank you. In Jesus' name, Amen. Ay, ganun lang po. Napakasimple lang po ang pagtanggap sa ating Panginoon, O Lord. O Lord, maraming salamat po, O Lord, sa umagang ito na inyong binigay sa amin, O Lord. Maraming salamat po sa mga tumanggap sa iyo, O Lord God. Maraming salamat sa inyong mga salita. Maraming salamat sa inyong supernatural power, O Lord, na dumalo yung araw nito, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord. Ito mga aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po muna. So don't worry, alam niyo po, hindi po kayo nagpalit ng relihiyon, kundi nagkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. So, proceed na po tayo sa second part ng ating